Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1941, Kompetisyon. Si Lin Feng ay mukhang kalmado at matahimik, sumulyap lang kay Yu Wenjing saglit. Hindi alam ni Yu Wenjing kung ano ang iniisip ni Lin Feng. Naroon din si Yu Wenhao. Tumingin siya kay Lin Feng ng ilang segundo at bamaantong hininga. Gaano kalakas, gaano katalento, siya ay umuunlad ng napakabilis. Nagtataka siya kung bakit nandoon si Lin Feng sa birthday party ni Yin Rui. Tanging mga tao lamang mula sa mga maimpluwensyang pamilya ng banal na lungsod ang naroon. Kahit na si Lin Feng ay mula sa Champion University, hindi siya mula sa isang sinaunang clan sa Holy City. Wala siyang kinalaman sa Yin Clan. Diba, sa tuktok ng mga hagdanan ay mga gusali at palasyo. Nakahanda na ang handaan. Ang Yin Clan ay napakayaman, at mayroon lamang pinakamahusay na alak at culinary specialty. Nandoon ang lahat para sa kaarawan ni Yin Rui. Silly boy. Sabi ni Yin Yu na napahadjadjak nang makita niya si Lin Wuxiang sa tabi ni Lin Feng. Mukha siyang napakasaya bigla, dalisay, inosente, at tapat. Tumiti si Wuxiang nang nakakaloko. Mukha talaga siyang tanga kapag katabi niya si Yin Yu. Ha? Napakunot ang noo ni Yin Rui nang makita niya ang ekspresyon ni Yin Yu. Pagkatapos ay malamig niyang tiningnan si Lin Feng. Tinanong niya ang katabi niya gamit ang telepathy. Sino ang dalawang iyon? Pupunta ako at magtatanong. Sagot ng katabi ni Yin Rui, na tumungo sa karamihan. Kaarawan noon ni Yin Rui, at kahit na ito ay isang malaking kaganapan at maraming tao ang naimbitahan, ang mga taong walang mataas na katayuan sa lipunan ay hindi maaaring pumunta ayon sa gusto nila. Naramdaman ni Lin Feng na may malamig na nakatingin sa kanya, at nakita niya si Ji Jiang at ang iba pa. Bukod kay Ji Jiang, tumingin din si Pei Dongqing sa kanya at kay Wu Xiang ng malamig. Nakapagtataka, talagang dumating sila. Hindi pinansin ni Lin Feng si Ji Jiang at ang iba pa, na sumulyap sa karamihan. Mayroong ilang mga pambihirang cultivator dito ngayon. Maging sina Wou Jiuyang at Exiu, na nakita niya sa Jiklan noon, ay naroon din. Ang chi ni Exiu ay masama. Si Wou Jiuyang ay may dalisay at nakakapasong mainit na araw na chi. Marami pang nagiinuman sa paligid nila. May nakasuot ng silver na damit, silver ang mga mata at matalas ang tingin. Iyon ang binanggit ng binata ng Yin Clan sa restaurant. Ang ikapito sa Imperial Ranking List, si Yin Gutian. Napakalakas niya. Bukod sa kanya, may isang cultivator na nakasuot ng gintong kasaya, isang Buddhist monghe. Sinulyapan siya ni Lin Feng ng ilang beses. Kahit na siya ay isang Buddhist monghe, siya ay mukhang isang malakas na mandirigma. Sa banal na lungsod, mayroong isang Buddhist na templo na tinatawag na Kainan Buddhist Temple. Mahilig silang makipag-away at talagang magaling sila. Ang ikaapat na cultivator sa Imperial Ranking List ay isang Buddhist monghe, dapat ay mula siya sa Kainan Buddhist Temple. Ang lalaking iyon ay dapat na isang Buddhist warrior, naisip ni Lin Feng. Tama siya, ang cultivator na iyon sa isang kasaya ay mula sa Kainan Buddhist Temple at talagang malakas. Nag-aaral din siya sa Ancient University. Ang sinaunang universidad ay may napakagandang reputasyon. Mayroon silang ilang mga estudyante na may potensyal na maging champion. Ang Yin Clan ay umiral ng napakatagal sa banal na lungsod. Ngayon, ikada ang kaarawan ni Yin Rui, dumating si Pei Dongqing kasama ang kanyang tiyuhin upang batiin si Yin Rui. Maligayang kaarawan. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Tumigil ang lahat sa pagsasalita at tumingin kay Pei Dongqing. Ang lalaking iyon ay isang binata, at walang pasensya. Maraming matatanda ang hindi pa nagsasalita, dahil hindi magalang ang pagkukusa na magsalita muna. Ngunit ang Pei Clan ay isang sinaunang banal na angkan, makapangyarihan, at nagmula sa Great Imperial Palace. Si Pei Dongqing ay sumama kay Pei Donglei, kaya hindi gaanong masabi ng mga tao. Itinaas ni Pei Dongqing ang isang kahon at ibinigay ito sa isang katulong sa ibaba ng hagdanan. Umakyat sa hagdan ang tao. Tumiti si Yin Rui. Napakabait mo sa akin, Dongqing. Ito ay hindi magalang na tanggihan. Normal lang na magbigay ng regalo sa kaarawan ng isang tao, kaya hindi makatanggi ang matanda. Lumapit ang katulong kay Yin Rui at binuksan ang kahon. Isang malakas na lakas ng hayop ang bumangon sa hangin. May isang kristal sa loob, kasing kislap ng isang makalangit na shell ng pagong. Parang buhay. Puso ng pagong. Nagulat si Yin Rui. Ang mga matatalim na ilaw ay kumislap sa kanyang mga mata. Tumingin siya kina Pei Dongqing at Pei Donglei at sinabing, napakahalaga ng Red Along ito. Ang aking tiyuhin ay naglalakbay sa silangang dagat at nakapatay ng isang 10,000 taong gulang na pagong na dragon. Ngayon ang iyong kaarawan, pakiramdam ko ay hindi pa ito sapat. Nakangiting sabi ni Pei Dongqing. Nagulat ang lahat. Mukhang buhay ang pusong pagong na iyon. Ito ay pag-aari ng isang mahusay na Imperial Dragon Turtle, tila. Malakas talaga si Donglei Cultivator. Napabuntong hininga si Yin Rui at tumingin kay Pei Donglei nang makahulun. Noong araw, si Pei Donglei ay itinuturing na makapangyarihan at maimpluwensya noong siya ay nasa Imperial Ranking List lamang. Siya ay nasa nangungunang 3 at niyanig ang buong banal na lungsod. Ngayon siya ay isang mahusay na emperador at maaaring pumatay ng mga dakilang Imperial Dragon Turtles mula sa silangang dagat. Ang mga Dragon Turtles ay may hindi kapani-paniwalang depensa, at kinokontrol ang lakas ng tubig at lupa. Napakahirap na patayin sila. Pinatunayan ng gawa kung gaano kalakas si Pei Donglei.
Ang Pei Clan ay makapangyarihan. Bulungan ng mga tao. Ang pusong iyon ay puno ng sigla, at maaaring makatulong sa mga cultivator na dagdagan ang kanilang sarili. Ito ay isang mahalagang kayamanan para sa isang taong cultivator na maaaring makatulong kay Yinrui na umunlad sa landas ng paglilinang. Maraming salamat, naantig ako. Tumiti si Yinrui. Nagulat ang karamihan. Iyon ang pinakamahalagang regalo na natanggap ni Yinrui ngayon. Hindi nakakagulat na si Pei Dongqing ay naglakas loob na kumilos ng ganoon. Gayunpaman, bakit siya nag-alok kay Yinrui ng isang mahalagang kayamanan? Pagkatapos ng lahat, may mga birthday party sa lahat ng dako at sa lahat ng oras. Ang pagbibigay ng isang normal na regalo ay sapat lamang upang ipakita ang isa na masaya na naruroon at kilala ang tao. Ngunit ang pag-aalok ng gayong mahalagang regalo ay nangangahulugan na ang isa ay may ibang iniisip. Wala akong napakamahal na regalo gaya ng puso ng pagong, ngunit mayroon akong libro ng Ancient Heart Purifying Buddhist Scriptures. Sana ay nasiyahan ka, sabi ng nakangiting Buddhist warrior. Iniabot niya ang isang libro gamit ang dalawang kamay. Ito ay hindi magalang na tanggihan, aking anak. Salamat. Sabi ni Yinrui, masay nakati. Masigla ang kapaligiran habang ang lahat ay nagbigay ng kanilang mga regalo. Sa sandaling iyon, tumingin si Pei Dongqing kina Lin Fang at Lin Wuxiang at walang pakialam na sinabi. Dalawang estranghero dito, saang sinaunang angkan ka galing? Hindi pa kita nakikita dati. Mukhang talagang nagmamalasakit ka sa mga angkan ng mga tao. Tinanong mo ako ng parehong tanong noong una tayong nagkita. Mahinahong sabi ni Lin Fang kay Pei Dongqing. Ang pinakamalakas na cultivator ay nagmula sa mga sinaunang banal na angkan sa banal na lungsod. Tumiti pabalik si Pei Dongqing. Walang pakialam nang umiti si Lin Fang at umiling, pagkatapos ay tumalikod at hindi siya pinansin. Anong pinagtatawanan mo? Tanong ni Pei Dongqing kay Lin Fang. Hindi pinansin ni Lin Fang si Pei Dongqing at nagpatuloy sa paglalakad palayo. Napakaraming tao ang nakilala niya tulad ni Pei Dongqing sa kanyang buhay. Ang ganitong uri ng tao ay hindi sapat na determinado. Ang kanilang determinasyon ay madaling madudurog ng mga tao, at pagkatapos ay hindi na sila nakabawi. Sa kabilang panig ng sukat, mayroong mga taong tulad ni Jian Mang, kung saan ang paglilinang ay ang kanilang buhay, at walang sino man ang makadudurog sa kanilang determinasyon. Galit na galit si Pei Dongqing nang makita niyang hindi sila pinansin ni Lin Fang, nanunuya niyang sinabi. Nagpapanggap ka lang na wala kang kialam. Ngayon ang birthday party ni Yinrui at nakakapagtaka, ang mga taong katulad mo ay nang ahas na pumunta. Nakakatawa. Galit na galit si Lin Wuxiang at sumigaw pabalik. Anong kalokohan? Wuxiang, may mga taong hindi karapat-dapat makuha ang atensyon mo. Huwag kang magalit dahil sa kanila. Huwag mo na silang pansinin. Naiintindihan mo, mahinahong sabi ni Lin Fang. Nagulat si Wuxiang ngunit tumango siya. Sige, kuya. Hihihi. Humadjudyak si Yin Yu at ngumiti. Akala niya ay magagalit si Lin Fang, ngunit inamak lamang niya ang mga taong tulad ni Pei Dongqing. Kahit medyo mayabang ang pamangkin ko, ikaw ay hindi magalang. Sinasabi mo bang hinahamak mo ang Pei Clan? Dahan-dahan ang wika ni Pei Donglei. Tumitaw ang ilang purple cheese sa paligid niya. Tumingon si Lin Fang at tumingin kay Pei Donglei. Mahinahon niyang sinabi. Pei Donglei, mula sa Pei Clan sa Holy City, noong ikaw ay nasa tuktok ng Huangqi Layer, ikaw ay pangatlo sa Imperial Ranking List, ang dalawang nasa itaas ay maaari mong apihin ka. Ngayon ay miyembro ka na ng Great Imperial Palace at isa kang dakilang emperador. Hindi nagulat si Pei Donglei na alam ni Lin Fang ang tungkol sa kanya. Mahinahon niyang sinabi. Alam mo ang tungkol sa akin. Talaga, ginagawa ko. Ngunit noong nasa tuktok ka na ng Huangqi Layer, talagang pinahirapan ka ng dalawang tao. Hindi ka nakagawa ng mas mahusay kaysa sa pangatlo sa listahan ng pagraranggo. Kahit ayos lang, hindi rin nakakapagtaka. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Ang mga tao ay namangha at nakatingin kay Lin Fang ngayon. Nakakabaliw iyon, sinasabi niyang ang pagiging pangatlo sa Imperial Ranking List ay okay lang. Sa sandaling iyon, may kumausap kay Yinrui gamit ang telepathy. Tumingin si Yinrui kay Lin Fang, natuwa. So siya pala yun. So mas mataas ka sa akin sa Imperial Ranking List. Mapanuksong tanong ni Pei Donglei. Kilala ni Pei Donglei ang ikatlong cultivator sa Imperial Ranking List, hindi ito maaaring si Lin Fang. Natitiyak pa niyang wala si Lin Fang sa nangungunang 10. Siya ay isang medium level na emperador lamang. Noon ikaw ay nasa tuktok ng Huangqi Layer, at ikaw ay mula sa isang sinaunang banal na angkan, ang ibig mong sabihin ay sa parehong antas ng paglilinang, ikaw ay mas mahusay kaysa sa kanya, tama. Master Pei Donglei, ano ang iyong ranggo noong ikaw ay nasa tuktok ng medium na Huangqi Layer? Nakangiting tanong ni Yin Yu. Noong nasa tuktok ako ng medium na layer ng Huangqi, nasa top 40 ako ng Imperial Ranking List. Sabi ni Pei Donglei. At ikinumpara mo ba ang iyong sarili sa nangungunang tatlo noon? Siyempre hindi ko ginawa. Ako ay isang katamtamang antas na emperador. Sabi ni Pei Donglei. Oh, nakikita ko, kaya bakit mo ikinukumpara ang iyong sarili sa isang medium level na emperador ngayon? Lalo na noong isang taon na ang nakalipas, wala pa siya sa tuktok ng medium na Huangqi Layer at mas maganda na ang ranggo kaysa sa iyo noong nasa tuktok ka ng medium na Huangqi Layer. Nilabanan pa niya si Ji Chang, pangalawa sa Imperial Ranking List.
Humanjak si Yin Yu. Napakunot ang noo ng lahat dahil sa pagtataka sa sinabi niya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1942, ipanukala ang isang alyansang kasal. Kumunat ang noo ni Pei Donglei. Siya ay mula sa Great Imperial Palace, kaya alam na alam niya kung sino ang nasa Imperial Ranking List at iba pa. Nang sabihin niyo ni Yin Yu, naisip niya kagad ang isang tao. Lin Feng. Isang taon bago, si Lin Feng ay naging isang medium-level na emperor at nakipag-away siya kay Ji Chang sa araw ng kanyang champion ceremony. Sa kasamaang palad, hindi pa nila natapos ang laban. Ang binatang ito ay si Lin Feng. Tumingin si Yin Yu kay Pei Dongqing at ngumiti. Pei Dongqing, kaya sinasabi mo na ang mga tao mula sa mga sinaunang angkan ay mas talento kaysa sa ibang tao. Kaya't ang iyong tiyuhin ay hindi kasing lakas niya noon sa parehong antas ng paglilinang, ibig sabihin ba ay masyadong mahina ang Pei Clan, o ibig sabihin ba ay masyadong mahina ang iyong tiyuhin? Little Yu, tama na. Galit na sigaw ni Yin Rui. Si Pei Donglei ay isang pambihirang tao mula sa Great Imperial Palace at sa Pei Clan, at binigyan nila siya ng pusong pagong. Sinisiraan siya ni Yin Yu. Na-freeze si Pei Dongqing. Pinahiya siya ni Yin Yu. Tumingin si Yin Yu kay Lin Wuxiang, kumikislap ang kanyang magagandang mata. Maraming tao ang nakaintindi na si Lin Wuxiang ay sumama sa kanyang kapatid dahil siya ay may mga nakatagong iniisip. Hindi mali si Prinsesa Yin Yu ngunit sa parehong oras, ang antas ng paglilinang ay subjective. Ito ay hindi lahat. At kabilang tayo sa dalawang magkaibang mundo, magkaibang henerasyon, magkaibang konteksto. Hindi na kailangang ikumpara kami. Walang pakialam na sabi ni Pei Donglei. Lahat ay mukhang naaliw. Magkagayunman, binabati kita, maswerte ka na ipinanganak ka maraming taon bago siya. Natatawang sabi ni Yin Yu. Naunawaan ng lahat na sinusubukan niyang lumapit kay Lin Feng at sa kanyang kapatid. Hindi natuwa si Yin Yu dahil nag-alok si Pei Dongqing ng pusong pagong sa kanyang lolo. Alam niya kung ano ang gusto niya. Ginagawa niya ang lahat para tanggihan siya. Prinsesa Yin Yu, nagkakamali ka. Dahan-daang namagitan si Ji Chang. Noon, sa araw ng seremonya ng champion ni Ji Chang, nag-away sina Lin Feng at Ji Chang. Hindi ginamit ni Ji Chang ang kanyang buong lakas dahil hinahamak niya si Lin Feng, kaya maswerte si Lin Feng. Pagkatapos, nang talagang gusto ni Ji Chang na lumaban at gamitin ang kanyang buong lakas, pinahinto siya ng universidad. Kung hindi makakalaban ni Lin Feng si Ji Chang. Galing ka sa Ji Clan, kakampi ka niya syempre. Dismissive na sagot ni Yin Yu. Nagsasabi lang ako ng mga katotohanan. Noon, si Pei Donglei ang pangatlong cultivator sa Imperial Ranking List, alam na alam mo kung sino ang pangalawa at una. Sila ay hindi ka panipaniwala. Alam mong mali ka, patuloy ni Ji Chang. Tumawa ang ilang miyembro ng Yuwen Clan. Si Pei Donglei ay palaging kahanga-hanga. Ang paghahambing sa kanya kay Lin Feng ay isang kahihiyan para sa kanya. Maraming tao ang naunawaan na si Lin Feng ay nakasakit ng maraming tao. Alam ng lahat na may tensyon sa pagitan ng Ji Clan at Lin Feng. Sinaktan niya si Ji Chang, ngunit maraming beses na rin niyang nasaktan si Ji Wuyo, at si Yu Wenjing ay may relasyon sa kanya. Kaya sinuportahan din ng Yuwen Clan ng Ji Clan. Parang walang sumuporta kay Lin Feng. Anong kalokohan yan? Sinasabi mo na ang bagong henerasyon ng mga cultivator na nasa Imperial Ranking List ay hindi kasing lakas ng nauna. Kaya sinasabi mo na sina Yang Cheng, Ji Chang, ang Buddhist warrior, Exiu, at Yen Gutian ay hindi kasing talino ng nakaraang henerasyon ng mga cultivator na nasa Imperial Ranking List. Mapangit na sagot ni Yin Yu. Ang mga taong iyon ay kitawa-tawa, ang kanilang mga argumento ay walang batayan. Handa silang sabihin ang anumang bagay para suruan si Lin Feng. Yin Yu, hindi na kailangang tumugon sa kalokohan ng mga taong iyon. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Ang mga taong iyon ay biglang nagmukhang mas galit. Tumingin si Lin Feng kay Yin Rui. Master, mas malakas ang mga taong iyon kaysa sa akin. Mayroon akong ilang magagandang bagay, ngunit malamang na hindi ito sapat para sa iyo. Gusto kong mag-alay ng lotus kay Yin Yu. Ito ay gawa sa layunin ng Dao. Isang blow-up na lotus ang lumitaw sa kamay ni Lin Feng. Naglalaman ito ng mahiwagang layunin ng Dao, at dahan-daang lumipad patungo kay Yin Yu. Gusto ko itong blow-up na lotus. Sabi ni Yin Rui, kinuha ito. Tumiti si Yin Rui at tumango. Ito ay isang mahalagang kayamanan para kay Yin Yu, maraming salamat. Guro, pumunta rito si Pei Donglei para sa ibang dahilan. Sabi ni Pei Donglei sa sandaling iyon. Noong una ay hindi niya intensyon na kumilos ng ganito kabilis, ngunit wala na siyang pagpipilian. Walang masamang sabihin kung ano ang iniisip ng isang tao, Donglei. Magalang na sabi ni Yin Rui. 18 taong gulang na ngayon si Prinsesa Yin Yu. Maraming lalaki ang gustong pakasalan siya. Ang aking pamangkin na si Dongqing ay umiibig kay Prinsesa Yin Yu. Dumating kami para batiin ka sa iyong kaarawan at para mag-propose din ng marriage alliance sa pagitan ng aming dalawang angkan. Kung tatanggapin mo, ang Pei Clan at ang Great Imperial Palace ay lubos na magiging masaya. Sabi ni Pei Donglei, nakangiting masaya. Tumingin si Lin Wuxiang kay Lin Feng at nanumpa. Bro, pumunta siya dito para kilalanin ang Yin Clan, hindi niya akalain na magpo-propose ang Pei Clan ng marriage alliance. Hindi. Mabilis na sigaw ni Yin Yu. Little Yu.
Nagsalita ang isa pang malakas na cultivator ng Yin Clan. Ito ay ang kanyang ama. Ayaw niyang may masabi itong insensitive. Tumahimik ka na, hayaang magsalita ang lolo mo. Si Yin Yu ay mukhang nawala ng pag-asa, tumingin siya kay Lin Wuxiang nang walang pag-asa. Kahit na nahulaan ni Yin Rui na dumating si Pei Donglei para sa kadahilanang iyon, mukha siyang solemna at magalang. Ang Pei Clan at ang Yin Clan ay sinaunang clan. May mga hindi nakikitang koneksyon sa pagitan ng mga angkan, ito ay tungkol sa palasyo ng kapangyarihan. Ang mga relasyon sa pagitan ng iba't ibang angkan ay nakaimpluwensya rin sa buong lungsod. Ang Pei Clan ay nagmumungkahi ng isang alyansa sa kasal, sa ganoong paraan hindi sila kailanman magiging magkaaway. Guro, sabi ni Lin Fang sa sandaling iyon. Tumingon si Yin Rui at tumingin kay Lin Fang. Aalis na ang kapatid kong si Lin Wuxiang at Yin Yu. Gusto kong mag-propose ng marriage alliance. Mahinahong sabi ni Lin Fang kay Yin Rui. Nakakatawa. Hindi man lang binigyan ng isang miyembro ng Ji Clan si Yin Rui na sumagot at malamig na tumawa. Gustong magpakasal ng kapatid mong si Lin Wuxiang kay Yin Yu. Narinig ko ba ang sinabi mo ng maayos? Sino ka? Ano ang iyong katayuan sa lipunan? Karapat-dapat ba kay Lin Wuxiang ang isang tulad ni Yin Yu? Tumingon si Lin Fang, ang kanyang mga mata ay puno ng death energies. Napatingin siya sa miyembro ng Ji Clan. Lumabas sa kanyang mga mata ang layunin ng kamatayan at tumagos sa mga pupil ng taong iyon. Biglang naging gray ang mukha niya. Bastos. Galit na sigaw ni Ji Jiang at ng iba pa. Lahat sila ay nagsimulang lumipat patungo kay Lin Fang at pinakawalan si Chi patungo kay Lin Fang. Ang robe ni Lin Fang ay nagsimulang lumipad sa hangin. Napasulyap lang ako sayo. Bakit agresibo kumilos? Yan ba ang social status na sinasabi mo? Masyado kang mahina para makayanan ang bug zone ng hangin. Sabi ni Lin Fang, na inaalala ang kanyang layunin sa kamatayan. Mukha siyang kalmado at malayo, taliwas sa galit na mga miyembro ng Ji Clan. Master Yin Rui, kung magbibigay ka ng pahintulot para sa pagsasama ni Pei Dongqing at Yin Yu, gagamitin ng Pei Clan ang kanilang buong lakas para palakihin sina Pei Dongqing at Prinsesa Yin Yu. Gagawin din ng Great Imperial Palace ang kanilang makakaya. Sabi ni Peng Lei. Ang mga mata ni Yin Rui ay kumikislap, ngunit siya ay mukhang walang ekspresyon. Galing ako sa napakalayo. Isa lang ang kapatid ko. Sa tuwing nakakakuha ako ng mga sinaunang kasulatan, mga kasanayan, mga pamamaraan at iba pang mapagkukunan, ibinibigay ko ito sa aking kapatid na lalaki, at ibibigay ko rin ito sa kanyang asawa kapag mayroon na siya. Naglakas loob ka bang ihambing ang iyong mga mapagkukunan sa Pei Clans? Sabi ni Pei Dongqing kay Lin Fang. Tumingin si Lin Fang sa kanya ng masama at tumugon. Maaari mo bang ihambing ang mga mapagkukunan ng Pei Clan sa mga mapagkukunan ng Champion University? Mukhang natigilan si Pei Dongqing at sinabing, ang Pei Clan ay angkan ko, ikaw, estudyante ka lang sa Champion University, hindi sayo. Angkan ka lang ng Pei Clan, hindi ikaw ang pinuno. Ang aking katayuan sa lipunan sa loob ng Champion University ay mas mataas kaysa sa iyong katayuan sa lipunan sa Pei Clan, maaga o huli. At tungkol sa mga mapagkukunan, mayroon akong Celestial Evolution Holy Scriptures, mayroon ba ang Pei Clan? Celestial Evolution banal na kasulatan. Si Pei Dongqing ay namangha. Ilang ibang tao ang nakarinig tungkol sa Celestial Evolution Holy Scriptures. Pinag-aralan na sila ni Lin Fang. At ngayon si Lin Fang ay nagmumungkahi ng isang alyansa sa kasal, na nangangahulugang tiyak na mayroon siya ng mga ito. Nang makita ni Lin Fang si Pei Dongqing na nananatiling tahimik, malamig siyang ngumiti at kumuha ng puno. Biglang lumitaw sa paligid niya ang lakas ng 10,000 bagay ng paglikha, at nagkaroon ng malakas na atraksyon sa pagitan ni Lin Fang at ng lakas na iyon. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang tanawin, na nagpapanginig sa mga tao sa pagnanasa. Iyon ay, si Yin Rui ay namangha. Mayroon bang Heavenly Grace Ancient Tree ang Pei Clan? Tanong muli ni Lin Fang. Ang mga tao ay namangha at napalunok. Si Lin Fang ay nakakagulat na nagkaroon ng Heavenly Grace Ancient Tree of Godly Wood Valley. Lubos na naunawaan ni Lin Fang na hindi siya maaaring umasa sa kanyang reputasyon o katayuan sa lipunan upang mapabilib ang Yin Clan. Siya ay may talino, ngunit siya ay isang malakas ngunit random na cultivator. Marami akong ibang bagay, pero hindi ko kailangan ipakita sa iyo ang lahat ng meron ko. Mayroon akong mga libro, kasanayan, diskarte, item, armas. Malamang na marami akong magagandang mapagkukunan gaya ng Pei Clan. Mayroon pa akong Marks of the Path, higit pa sa sapat. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Kausap niya si Pei Dongqing, pero sa totoo lang gusto lang niyang marinig siya ng Yin Clan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1943, Pagpatay. Ang taong ito ay nagmula sa isang maliit na mundo. Naisip ng karamihan. Ang Celestial Evolution Holy Scriptures, ang Heavenly Grace Godly Wood, Marks of the Path, maraming dakilang kasulatan. Mukhang mayabang si Lin Fang, ngunit hindi siya nagsisinungaling, na ipakita na niya ang dalawa sa mga bagay na iyon sa karamihan. Si Pei Dongqing ay mula sa Pei Clan, ngunit wala pa siyang nakuhang kahit ano. Hindi katakataka na ganoon siya kalakas, marami siyang kayamanan, talento, at karanasan. Kaya ipakita sa amin, ano ang mayroon ka? Tanong ni Lin Fang kay Pei Dongqing na walang pakialam. Naninigas ang mukha ni Pei Dongqing. Anong meron siya?
Bukod sa kabilang siya sa isang makapangyarihang angkan, ano ang mayroon siya? Mayroon ba siyang mga bagay na kasing halaga ng mga bagay ni Lin Fang? Dahan-dahang lumingon si Lin Fang at tumingin kay Yin Rui. Guro, si Pei Dongqing ay may magandang background, ngunit iyon lang. Ano pa bang meron siya? Kahit nakabilang ka sa isang makapangyarihang angkan, dapat kang magsikap. At gayon din, kung isasaalang-alang ang kanyang saloobin at personalidad, sa palagay ko ay hindi siya lalayo sa landas ng paglilinang. Si Wu Xiang lang ang biological brother ko, lahat ng meron ako, ibibigay ko sa kanya. Tiningnan ni Yin Rui si Lin Fang ng makahulugan. Sinasabi sa kanya ni Lin Fang na walang laman ang mga pangako ni Pei Dongqing. Mapapatunayan man lang ni Lin Fang ang kanyang sinasabi. Gayunpaman, ang isang alyansa sa pagitan ng Yin Clan at ng Pei Clan ay hindi lamang tungkol kay Yin Yu, ito ay tungkol sa dalawang makapangyarihang sinaunang clan. Maraming nakataya. Ito ay isang mahirap na pagpipilian para sa Yin Clan. Sa simula, inisip ng lahat na si Pei Dongqing ay isang mas mahusay na pagpipilian kaysa kay Lin Fang dahil siya ay kabilang sa isang makapangyarihang angkan, ngunit ngayon ay iba na ang mga bagay. Maging ang Yin Clan ay nag-aalangan. Mahusay ang ginawa ni Lin Fang. Hehe. Walang pakialam na tumawa si Yin Rui at sinabi sa mga tao. Bata pa si Yin Yu. Bakit nagmamadali? Nakakausap din niya ang kanyang ama. Kailangan natin ng oras para mag-isip. Naintindihan ng lahat. Hindi makapagdesisyon si Yin Rui sa loob ng ilang segundo. Dahil sa ganoong paraan, maghihintay ako ng magandang balita. Ang Pei Clan ay sabik na magkaroon ng alyansa sa Yin Clan. Walang pakialam na sabi ni Pei Donglei. Sa kanyang cultivation level, hindi na siya gaanong nakaapekto sa sinabi ng ibang tao. Siya ay may tiwala sa sarili, at siya ay kumbinsido na ang Yin Clan ay magbibigay sa kanya ng mukha. Itigil na natin ang pag-uusap tungkol dyan sa ngayon. Nandito kami para sa birthday party ko. Napakaraming mga henyo ngayon, mangyaring makipagpalitan ng mga pananaw sa paglilinang, maaari kang matuto mula sa isa't isa. Tumiti si Yin Rui. Tumanggo ang lahat at nagsimulang magkwentuhan. Tumingin si Lin Fang sa mga miyembro ng Yin Clan. Kumikislap ang kanyang mga mata. Hindi maganda ang pakiramdam niya sa mga pagkakataon niya. Siya ay nag-iisa, at wala siyang magagawa laban sa dalawang sinaunang angkan. Siya ay may talento lamang, ngunit iyon ay hindi sapat. Si Pei Donglei ay isa ring henyo, at higit pa rito ay naging isang dakilang emperador na siya. Sa sandaling iyon, may lumapag sa harap ni Lin Fang. Si Xiyu iyon. Tumiti siya kay Lin Fang at sinabi, noong huli, noong nakita kita, wala akong iniisip, pero lumaban ka kay Ji Chang, at nagulat ako. Umaasa ako na makakalaban tayo sa isang punto. Ang mga mata ni Xiyu ay kumikinang ng masama sa lakas ng pagkabulok, gayunpaman ang kanyang ekspresyon ay hindi nakaapekto kay Lin Fang, na nanatiling kalmado. Malapit na ang Pathfinder Day ng Imperial Ranking List, magkakaroon ka ng pagkakataon, Xiyu. Walang pakialam na wika ng Buddhist warrior sa sandaling iyon. Matalim ang kanyang mga mata at sobrang determinado. Siya ang pang-apat na cultivator sa Imperial Ranking List. Haha, ang Pathfinder Day ng Imperial Ranking List ay magiging kahanga-hanga. Sabi ni Yin Gutian, masayang tumatawa. Itinaas nila ang kanilang baso at nag-toast. Ang nakasisilaw na mga ilaw na pilak ay patuloy na kumikislap sa mga mata ni Yin Gutian. Siya ang ikapitong cultivator ng Imperial Ranking List. Sa sandaling iyon, may ilang chi na umangat sa hangin. Lumapit si Pei Donglei, napapaligiran ng purple chi. Magiging maganda ang Pathfinder Day ng Imperial Ranking List, magboluntaryo ako para sa labanan. Ipapakita ko sa lahat kung gaano kahanga-hanga ang Great Imperial Palace. Sabi ni Pei Donglei, na sumulyap sa karamihan at kay Lin Fang ng makahulugan. Ang Pathfinder Day ng Imperial Ranking List ay isang kaganapan na inorganisa ng Great Imperial Palace, na namamahala sa Imperial Ranking List. Malaki ang kapangyarihan at impluensya nila. Tiningnan ni Lin Fang ang mga pambihirang tao. Maraming bagay ang magbabago pagkatapos ng kaganapang iyon. Mahirap manatiling kalmado at malayo kapag iniisip ito. Kahit na siya ay medyo malakas, mayroong maraming mga tao na mas malakas kaysa sa kanya sa banal na lungsod. Ang mga taong nasa Imperial Ranking List ay kamangha-mangha, lalo na ang mga nasa tuktok ng listahan na lahat ay nakakaunawa sa lakas ng Dao. Qin Cheng, Ji Chang, at iba pa ay lahat ay napakalakas. Mabilis na nainip sina Lin Fang at Lin Wuxiang, kaya umalis sila. Bro, sa tingin mo ba ay tatanggapin ng Yin Clan ang pagsasama ni Pei Dongqing at Yin Yu? Tanong ni Lin Wuxiang kay Lin Fang. Nanatiling tahimik si Lin Fang ng ilang segundo at sinabing, Wuxiang, malaki ang posibilidad na gawin nila dahil ang Pei Clan at Yin Clan ay parehong sinaunang clan. Mas pinapahalagahan nila ang kapangyarihan at impluensya kaysa anupaman. Si Yin Yu ay hindi malayang pumili ng kanyang asawa. Kaya ako. Tumigas ang mukha ni Lin Wuxiang. Ngunit ngumiti si Lin Fang at sinabi, huwag kang mag-alala. Kung gusto kang sundan ni Yin Yu, maaari kang makatakas kasama siya. Maaari mo siyang dalhin sa aking mundo, at walang makakahanap sa iyo. Kahit hindi ka pumunta sa mundo ko, pwede kang pumunta sa ibang lugar sa kontinente ng siyam na ulap. Ngunit kailangan mong maging mas malakas. Nasa hustong gulang ka na ngayon, at naiintindihan mo na kung hindi ka sapat, wala kang magagawa sa mundong ito. Naiintindihan ko, sabi ni Wuxiang na tumatango.
Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Kung siya lang sana ay kasing lakas ni Lin Feng, ang Yin Clan ay hindi magdadalawang isip. Kahit na sinabi ni Lin Feng na ibibigay niya sa kanya ang lahat ng mayroon siya, hindi sila iisang tao. Ang pagiging sobrang galing ni Lin Feng ay hindi nangangahulugang talentado si Wu Shang, at hindi alam ng Yin Clan kung gaano kalakas si Wu Shang. Sa sandaling iyon, nagsimulang umihip ang malakas na hangin sa likod ni Lin Feng. Kuya Lin Feng, tumigil ka. Huminto sina Lin Feng at Lin Wu Shang at lumingon. Nakita nila ang maraming tao na sumusunod sa kanila, mga tao mula sa Ji Clan at Yuwen Clan. Isang malakas na hangin ang sumipol. Ang grupo ng mga tao ay mabilis na pinalibutan si Lin Feng at ang kanyang kapatid, at ang kanilang chi ay nagdiin. Si Lin Wu Shang ay nagsimula ng malagutan ng hininga at agad na natatakpan ng malamig na pawis. Ano ang ibig sabihin nito, lahat? Tanong ni Lin Feng, lumilingon sa paligid. Ang lahat ng mga taong ito ay mga kabataan mula sa Ji Clan at Yuwen Clan. Sila ay napakalakas, matataas na antas na mga emperador. Kuya Lin Feng, napakalakas mo. Alam ng lahat ang tungkol dyan. Maaari ka ring makipagkompetensya kay Ji Chang. Lahat tayo ay mahina kung ikukumpara kay Ji Chang. Alam din natin yan. Pero gusto naming malaman kung gaano kakalakas. Sabi ng isa sa kanila. Ang kanyang boses at si Chi ay naglalabas ng mga tunog ng pagsipol. Naramdaman ni Lin Feng ang sensasyong idiniin siya ng mga bundok at karagatan. Kumislap ang kanyang mga mata. Tumitaw ang kanyang Celestial Evolution chessboard, at tumalon si Lin Feng dito. Ang deployment spell ng Celestial Evolution chessboard ay naging nakasisilaw, ang mga ilaw ay nagliwanag sa buong karamihan. Gayunpaman, bumangon si Lin Feng sa himpapawid, tinitingnan sila ng malamig. Nagsimulang tumibok si Death Chi. Halika, mahinahong sabi ni Lin Feng. Ang kanyang makapangyarihang chi ay naging mas nakakatakot. May nagunat ng kamay at nagsimulang bumagsak ang mga meteorite mula sa langit patungo kay Lin Feng. Gayunpaman, ikanaway ni Lin Feng ang kanyang kamay, nagkaroon ng dagandong, at lahat ng naglalakihang mga bato ay sumabog lahat. Sabay-sabay siyang sinisingil ng maraming tao. Nakita ni Lin Feng ang isang pares ng mga mata, mukhang masama ang mga ito. Masamang pangitain. Ang mga mata ng cultivator ay mukhang napakasama, tulad ng isang demonyo. Kasabay nito, dalawa pang tao ang tumakbo patungo kay Lin Feng, at nahulog ang isang batong palakol mula sa langit, na madaling makasira ng bundok. Ang mga enerhiya sa paligid nito ay binura ang kalangitan. Isang Saiyan Dragon ang lumitaw at inilabas ang mga pangil nito. Ang damit ni Lin Feng ay lumipad sa hangin. Ang kanyang lakas ng kamatayan ay sumasabog, ang kanyang titig ay nakakatakot. Ang mga mata ng cultivator na may masamang mata sa harap ni Lin Feng ay biglang nagsimulang damyugo at ang kanyang mukha ay naging kulay abo. Para siyang bangkay. Mamatay. Paputok na sigaw ng isang malakas na cultivator. Ang nakakatakot na palakol at ang Saiyan Dragon Chi ay nahulog mula sa langit patungo kay Lin Feng. Ang mga gintong ilaw ay nag-intertwine sa paligid ni Lin Feng at sa ilalim ng kanyang mga paa. May lumitaw na pattern. Lumipad pasulong si Lin Feng at biglang nawala. Ang palakol at ang dragon ay patuloy na bumabagsak mula sa langit habang umusbong ang isang nakakatakot na hiyaw. Isang kamatayang espada ang lumitaw at tumagos sa ulo ng taong iyon, at ang kanyang katawan ay nahulog mula sa langit. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1944, mga demon puppets. Patay na siya. Nakakatakot ang tingin ni Lin Feng. Napatay niya ang isang cultivator mula sa Yuwen Clan, isang mataas na antas na emperador. Naglakas loob kang pumatay ng isang cultivator mula sa Yuwen Clan. Sigaw ng isang tao na paputok. Tumingon si Lin Feng at nanunuya sa taong iyon. Pumunta ka rito para patayin ako. Hindi mo ba iniisip na kitawa-tawa ka? Humanda ka sa kamatayan. Ang mga gintong ilaw ay kumikislap, at ang mga marka ay magkakaugnay. Ang mga taong iyon ay natigilan habang pinapanood nila si Lin Feng na naglalabas ng mga cosmic energies para magukit ng isang bakanteng space deployment spell. Isang nakakatakot na hangin ang nagsimulang umihip. May sinisingil si Lin Feng. Nahihilati sword. Ang mga itim na ilaw ay lumitaw mula sa mga mata ni Lin Feng. Ang kanyang nahihilati sword ay tumagos sa kaluluwa ng taong iyon, at habang ang lakas ng kamatayan ay kumalat sa kanyang katawan, ang taong iyon ay binagsakan ng marahas. Nagawa pa rin niyang gumawa ng ilang mga handsil gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang kaluluwa ay naging isang napakalaking Saiyan Dragon at ang hayop na chi ay bamukol. Tumalon si Lin Feng sa kanyang mga gintong marka at nawala. Siya ay sumuntok, at isang nakakatakot na Deva Marakalpa na Death Sword ang bumalatay sa kalangitan. Isang nakakatakot na hanging kamatayan ang hamampal sa katawan ng cultivator, at ang espasyo sa paligid niya ay sumabog. Ano yan? Naramdaman ng cultivator sa harap ni Lin Feng ang pressure, ang kanyang mukha ay namutla ng marahan habang ang kanyang kaluluwa ay nanginginig ng husto at ang kanyang puso ay nagsimulang mapanirang daw, naiintindihan ni Lin Feng ang mapanirang daw. Isang nakakatakot na dragon ang nagsimulang umungal at lumipad patungo kay Lin Feng. Gayunpaman, ang kamatayang Kalpa Sword ay tumagos sa dragon at nagsimulang sirain ang buhay ng cultivator. Wala na siyang ibang magawa. Hindi lang mga mapanirang enerhiya ang mayroon ding kakaiba at mapang-ipang lakas. Parang dinidiin ng buong mundo ang cultivator iyon. May mga dagandong ng air compressing, at kumaluskos ang kanyang bungo.
Ang kanyang Saiyan Dragon ay sumabog, at makalipas ang ilang sandali, gayon din ang cultivator mismo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang nakakatakot na mga thread ng enerhiya ay tumusok sa ulo ni Lin Feng, ang kanyang kaluluwa ay nanginginig ng husto, at ang kanyang silweta ay naging malabo. Biglang lumitaw ang mga ilusyon sa utak niya. Inatake ng mga sinaunang hari ang kanyang kaluluwa. Nakaramdam siya ng sensasyon na mamamatay na siya. Mamatay. Si Lin Feng ay hindi kapanipaniwalang determinado, ginamit niya ang lakas ng kanyang makajos na kamalayan upang protektahan ang kanyang sarili, lumitaw ang isang palasyo at pinrotektahan ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang paghahangad ay hindi masisira. Kasabay nito, nagpakawalo siya ng higit pang lakas ng kamatayan, na naging matutulis na talim at umatake sa ilusyon. Ang lahat ng mga hari ay sumabog at nawala. Para siyang nagwasak ng isang mirage. Mas maraming mapang-api na lakas ang lumitaw sa paligid ni Lin Feng. Ang mga kuko ng dragon ay naglazles patungo sa kanyang ulo. Biglang naningkit ang ikatlong mata ni Lin Feng, at nakarinig sila ng mga alon na humahampas. Ang itim na tubig ay lumabas mula sa kanyang ikatlong mata at gamulong palabas patungo sa kanila. Gulat na gulat ang kanyang kalaban. Nakakatakot ang Death Black Water na iyon. Nakita niya ito ng sarili niyang mga mata sa nakaraan, madaling pumatay ng tao si Lin Feng gamit ito. Siya ay umatras ng mabilis hanggat kaya niya, ngunit ang itim na tubig ay humampas sa kanya, at ang kamatayan ni Chi ay tumagos sa kanyang katawan. Sa kanyang pagkamangha, hindi siya namatay. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang celestial death curtain at binura ang kalangitan. Binalot siya nito, nawala siya sa loob at nawala. Tumingin si Lin Feng sa isang taong hindi malayo sa kanya, ang taong may masamang mata. Mayroon din siyang espesyal na kapangyarihan, kaya niyang salakayin ang kalooban at kaluluwa ng mga tao gamit ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, milyon-milyong mga ilaw ang nasilaw, at ang hindi nakikitang tubig ay tila bumubulusok sa kanilang paligid. Ang isa sa malalakas na cultivator ay naglabas ng isang gintong tinidor ng tubig, na naglalaman ng malaking lakas ng imperial. Naglabas si Jijang ng isang napakalaking dragon axe, na mukhang isang tunay na Saiyan dragon habang umaatungal ito ng galit na galit. Ang huling cultivator ay naglabas ng isang nakakatakot na Demon Seether, at ang nakamamatay na sound waves ay kumalat sa hangin. Delikado talaga ang tatlong taong iyon, lahat sila ay may great imperial weapons. Tumingin si Lin Feng sa tatlong taong iyon, kumikislap ang kanyang mga mata. Lumipad siya pasulong at lumapag sa kanyang Celestial Evolution chessboard, isang ilusyonaryong ambon na lumilitaw sa kanyang paligid. Nagulat ang tatlong cultivator nang mawala ang Celestial Evolution chessboard. Muling lumitaw si Lin Feng sa isang bangka. At umalis. Aalis na siya. Tumingin si Jijang kay Lin Feng na may pagpatay sa kanyang mga mata. Ang tatlong cultivator ay nagsimulang habulin si Lin Feng nang sabay-sabay sa bilis nilang makakilos. Nakasakay si Lin Feng sa kanyang bangka, at napakabilis ng paggalaw. Nagtungo siya sa isang bulubundukin, at agad na nabangga ito, ang napiling bundok ay sumabog sa impact. Dumaing ang bato, at lumitaw ang isang lagusan. Sumunod sa kanya ang tatlo pa sa loob. Pagpasok nila sa butas, patuloy na sumasabog ang mga pader sa kanilang paligid. Galit na galit si Jijang. Habang naglalakad sila sa koridor, malakas na sumulpat si Chi sa kanya. Mas mabilis itong gumagalaw kaysa kay Lin Feng, at nag-alinlangan siya. Itinaas niya ang kanyang Great Imperial Weapon, ngunit tumili ang hangin habang pinapalibutan siya ng Chi. Dumating ang dalawa pa ngunit napakabilis, pinalibutan sila ni Chi tulad ng kay Jijang. Isang misteryosong Chi ang mabilis na bumalat sa kanila. Nagpatuloy sila sa pagsulong, ngunit nagkabanggaan lamang sila. Wala silang oras para mag-react. Biglang wala ng ingay. Ang ilang sandata Chi ay umangat pa rin sa hangin, ngunit walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob. Makalipas ang 7 araw, umaangat pa rin si Chi sa butas. Si Lin Feng ay naliligo sa Demon Pond sa kanyang maliit na mundo, ang kanyang Celestial Evolution chessboard sa malapit. Nandoon din ang tatlo pa, nakaupo sa chessboard, nakapikit ang mga mata. Isang itim na apoy ang sumusunog sa kanilang mga kaluluwa, at ang kanilang mga mukha ay napakaitim. Nakakakilabot ang itsura nila. Sa sandaling iyon, sila ay ligtas at maayos, ngunit hindi sila ng ahas na lumaban, tinatakan ni Lin Feng ang kanilang mga kaluluwa ng mga death stamp. Kaya niyang patayin ang mga ito ayon sa gusto niya. Ang tatlong cultivator ay patuloy na sumisigaw ng kakilakilabot. Ang kanilang mga kaluluwa ay nagninangas, ngunit sila ay buhay pa rin. Napakasakit na mas gugustuhin pa nilang mamatay. Lahat sila ay natakot. Anong balak mong gawin sa amin? Agresibong tanong ni Jijang. Hindi kita papatayin, ngunit kung gumawa ka ng anumang bagay na hindi ka panipaniwala, mamamatay ka. Sabi ni Lin Feng, ang kanyang boses ay nagpapanginig sa kanila sa takot. Wala silang duda na hindi nagsisinungaling si Lin Feng. Maglakas loob kang gawin iyon sa amin, hindi ka pababayaan ng Ji Clan at Yuen Clan. Papatayin ka nila. Sabi ni Jijang, na ang tunog ay kasing masama ng isang ahas. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sumigaw siya ng nakakatakot. Umikit siya at tumigil sa pagsasalita. Ang sakit ay hindi matiis. Nang matapos ni Lin Feng ang pagtatatak ng maayos sa kanilang mga kaluluwa, tumigil siya. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Demon Pond para gawin ito. Bawat isa sa kanila ay may 81 demonyong selyo sa kanilang kaluluwa, mula ulo hanggang paa.
Pinahirapan sila ni Lin Fang sa loob ng 9 na araw. Pagkatapos ng maraming araw sa lawa, ang kanilang mga mata ay naging itim sa kawalan ng pag-asa. Ang lakas ng demonyo ay patuloy na naninira sa kanilang mga katawan. Kung sapat ang lakas ng aking kaluluwa, maaari kong tusukin ang kanilang mga kaluluwa gamit ang aking 9 Netherworlds Demonoxong. Hindi ko na kailangang mag-aksaya ng maraming oras. Bulong ni Lin Fang. Tumayo siya at tumigil sa pagpapahirap sa tatlo. Gusto niyang gawing mga demonyong puppet ang mga ito, ngunit umabot ito ng 81 araw. 9 na araw lang niya itong ginagawa. Si Jijiang at ang dalawang iba pa ay napakalakas, sa tuktok ng Huang Chi layer, at tanging ang mga taong nakakaunawa sa lakas ng daw ang makakaharap sa kanila. Sa makatuwid, ang pagpatay sa kanila ay isang awa. Kaya naman gustong gamitin sila ni Lin Fang bilang mga demonyong puppet. Ang Demon Puppet Technique ng Ancient Demon Clans Demon Puppet Technique ay napakasalimuot at napakahirap gumamit ng napakalakas na cultivator, lalo na't kailangan gamitin ang teknik sa mga cultivator na fit, kung hindi, kulang ang mga puppet. Ang mga taong naging demon puppets ay katulad ng dati, maliban sa nakinig sila sa mga utos. Kung sila ay hindi kapani-paniwalang malakas, sila ay nanatiling napakalakas. Unti-unting nalaman ng mga tao ang tungkol sa nangyari sa Yin Clan. Maraming tao ang nalaman na si Pei Dongqing ay pumunta sa Yin Clan kasama ang kanyang kapatid na si Pei Donglei upang magmungkahi ng isang alyansa ng kasal sa Yin Clan. Ang pinaka-nakakatuwa sa kwentong iyon ay si Lin Fang, isang cultivator ng Champion University na nakipaglaban kay Ji Chang, ay nagmungkahi din ng isang alyansa sa kasal para sa kanyang nakababatang kapatid. Maraming tao ang nasa sabik at hindi makapaghintay na malaman kung sino ang pipiliin ng Yin Clan. Nagulat ang mga tao kahit sa Champion University. Si Lin Fang ay sikat na sikat sa Champion University. Maraming tao ang nag-akala na ang kapatid ni Lin Fang ay hindi nagkaroon ng pagkakataon, lalo na't dumarami ang mga paggalaw sa pagitan ng Yin Clan at Pei Clan. Kung hindi, nasasabik din ang karamihan sa isa pang kaganapan. Ang Pathfinder Day ng Imperial Rankang List. Ang malalakas na cultivator ng Imperial Rankang List ay tataas at bababa. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1945, Insolent. Bumalik si Lin Fang sa Champion University. Pumasok siya sa kanyang palasyo at nagsagawa ng pagtatanim sa talon. 9 na araw siyang gumugol doon, bumagsak ang tubig sa kanyang katawan ngunit hindi siya iniistorbo. Malapit na ang Pathfinder Day ng Imperial Rankang List. Kailangan niyang mag-aral ng marami. Ngayon, maraming bisita sa palasyo ni Lin Fang. Naroon si Yin Yu. Siya ay tumakas mula sa Yin Clan at gustong makita si Lin Wuxiang. Si Yin Yu ay mukhang malungkot at malungkot. Tumingin siya kay Lin Wuxiang at sinabing, "Batang tanga, ano ang gagawin mo kung gusto ng aking angkan na pakasalan ako ni Pei Dongqing?" Napaluha si Yin Yu. Sa kabutihang palad, pinayagan siya ng Champion University na pumasok. Alam niyang mas gusto ng kanyang angkan Pei Clan. Si Lin Fang ay malakas at may talento, ngunit ano? Hindi siya mula sa isang malakas na angkan. Sa banal na lungsod, ginasto ng mga sinaunang angkan na makipag-alyansa sa isa't isa. Ihahatid na kita. Sabi ni Lin Wuxiang, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Tumagos ang kanyang mga kuko sa balat ng kanyang mga palad. Ngunit ang Yin Clan ay napakalakas, hindi mo maisip. Sabi ni Yin Yu. Tuwang-tuwa siya sa loob ng marinig niya si Lin Wuxiang. Pinahal siya ng tandang batang ito. Ngunit makalipas ang ilang segundo, nanlumo siya at nawalan ng gana muli. Walang solusyon. At ang Champion University ay isang universidad, hindi ang angkan ni Lin Fang. Hindi ito sasali sa mga ganyang bagay. Tatakas tayo. Ipinahayag ni Lin Wuxiang. Kung hindi ka pinapayagan ng Yin Clan na magpakasal sa pipiliin mo, pagkatapos ay tumakas. Sabi ni Xiaoya, ganap na matigas ang ulo. Oo, huwag ka nang bumalik, manatili ka rito. Sinabi ni Lin Wuxiang kay Yin Yu, hindi itinatago ang kanyang galit. Nabigla si Yin Yu. Nanatiling tahimik siya ng ilang segundo, at pagkatapos ay ngumiti at tumango. Sige, hindi na ako babalik sa ngayon. Nang sumunod na mga araw, talagang masaya si Lin Wuxiang. Si Yin Yu ang laging kasama niya. Gumugol sila ng maraming oras sa talon. Si Meng Qing ay kasama ni Lin Fang at pinanood sila. Perfect match sila. Napangiti si Meng Qing at bumuntong hininga, mayroon siyang premonition. Si Yin Yu ay hindi katulad ni Wuxiang. Marahil sa kanyang mga mata, ginugugol nila ang kanilang mga huling araw na magkasama. Ulol na bata, kung hindi mo na ako makikita muli, kailangan mong kalimutan ang tungkol sa akin at mamuhay tulad ng dati. Malungkot na sabi ni Yin Yu. Nang marinig iyon ni Meng Qing, ngumiti siya, naalala niya kung gaano kahirap para sa kanila ni Lin Fang na magkasama. Mas mahirap kaysa sa dalawang ito. Hindi, lagi tayong magkasama. Paano ako mabubuhay kung wala ka? Sabi ni Wuxiang, umiling-iling. Ikaw tanga, kung, ang sinasabi ko. Sabi ni Yin Yu na nagpapakyut na mukha. Tumingin siya sa malayo, iniunat ang kanyang braso at sinabing, napakaganda ng tanawin to. Kung maaari tayong manatili dito magpakailanman, iyon ay mahusay. Ang buhay ay magiging parang panaginip. Sa kasamaang palad, hinding-hindi magiging ganoon kapayapa ang buhay ko. Tubig mula sa talon ay tumalsik sa paligid ni Lin Fang. Iniunat niya ang kanyang kamay at kumuha ng isang patak ng tubig, inilagay ito sa pagitan ng kanyang mga daliri.
Nakapagtataka, hindi ito tumulo, nanatili doon sa pagitan ng kanyang dalawang daliri, kumikinang at translucent. Isang bulaklak, isang mundo. Isang sutra, isang body. Isang patak ng tubig. Bakit ang isang patak ng tubig ay hindi maaaring maglaman ng mundo na may sarili nitong mga panuntunan? Binitiwan ni Linfang ang patak ng tubig at patuloy itong bumagsak. Gayunpaman, patuloy na nag-iisip si Linfang. Ang mundo ng mga buhay ay parang panaginip, mundo ng mga buhay, mundo ng mga buhay, mundo ng mga buhay na imprint. Tumiti si Linfang nang walang pakialam. World of the Living Imprints, isang mundo na naglalaman ng lahat. Ang isang mundo ay maaari ding maglaman ng lasa lahat. Ang labis na pag-iisip ay walang silbi pa rin. Dahan-daang tumayo si Linfang at iniunat ang kanyang kamay, lumitaw ang lakas ng imprint sa kanyang kamay at nagsimulang sumipol. Walang ganap na cosmic energy sa loob. Huminto pa sa pag-agos ang talon sa kalagitnaan. Naging walang laman ang kapaligiran kung saan huminto ang talon, talagang walang laman, wala man lang enerhiya. Tumigil lang sa paggalaw ang talon. Narinig ni Mengqing at ng iba pa ang mga tunog ng pagsipol. Tumingon sila at tumingin kay Linfang, nakasimangot sa pagtataka. Ang mga cultivator ay madaling makamit ang lakas ng pagsabog. Madaling sirain ni Linfang ang mga bulubundukin, ilog, lawa, at iba pa. Ang mga cultivator ay may ganoong kapangyarihan gamit ang cosmic energies, chi, lakas, layunin, kahit ano. Ngunit hindi nila ito magagawa ng ganoon lang, nang hindi gumagamit ng anumang uri ng lakas, kahit na ang mga dakilang emperador ay hindi magagawa iyon. Ngunit ngayon ay inilagay ni Linfang ang kanyang kamay sa talon at pinahinto ito, anong uri ng lakas iyon? Nang makita sila ni Linfang, tumawa siya. Makalipas ang maikling panahon, muling umagos ang talon na parang walang nangyari. Ang silweta ni Mengqing ay kumandat sa tabi niya at nagtanong. Linfang, nakalusot ka na ba? Naiintindihan ko ang isang mahiwagang bagay. Sabi ni Linfang, nakangiti kay Mengqing. Nagulat siya sa loob. Pakiramdam ko ay madadala siya ng mahiwagang World of the Living Imprint na iyon sa ibang mundo, at ang mga taong katulad niya lang ang maaaring pumunta sa misteryosong teritoryong iyon. Siguro kaya niyang lumikha ng sarili niyang mundo, at sarili niyang daw, baka malampasan ng daw niya ang daw ng Blue Aptala Lotus. Siyempre, hindi talaga naiintindihan ni Linfang kung ano ang nangyayari. Ito ay masyadong misteryoso, sa ngayon. Napangiti si Mengqing, hinawakan niya ang kamay ni Linfang at tumingin sa talon. Linfang, kailangan mong tulungan sina Wu Xiang at Yin Yu na manatili. Nagulat si Linfang, ngunit ngumiti siya at sinabing, siyempre, mahal ni Wu Xiang at Yin Yu ang isa't isa. Sana magkatuluyan sila. Kung hindi tatanggapin ng Yin Clan ang kanilang pagsasama, gagawin ko na lang silang mawala. Mabuti. Sabi ni Mengqing na tumatango. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang mga nakakatakot na thread ng Qi ay lumitaw. Bumaba ang temperatura. Kumunat ang noo ni Linfang. Walang nang ahas na salakayin ng kanyang mga tao sa mga araw na ito sa Champion University. Linfang, umalis ka dito. Galit na sigaw ng isang boses. Natuwa si Linfang. Hinahanap nila ako. Sabi ni Yin Yu, parang takot na takot bigla. Lumipad si Linfang at umalis sa teritoryo ng Tiantai. Mayroong isang grupo ng mga tao sa labas, malinaw na ipinadala sa isang pagpaparusa na ekspedisyon. Anong gusto mo? Walang pakialam na tanong ni Linfang, nakatingin sa mga tao. Linfang, matapang ka. Naglakas loob kang kidnapin si Yin Yu. Malamig na sabi ni Pei Dongqing. Nag-aalab ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. In love siya kay Yin Yu, paano niya kikidnapan ang babae niya at hahayaan siyang tumira kasama si Wu Xiang? Anong kahihiyan? Linfang, hayaang lumabas ang prinsesa. Sabi ng isang malakas na cultivator ng Yin Clan. Si Yin Yu ay tumakas at pumunta sa lugar na ito ay lubhang nakakairita. Malamig na tiningnan sila ni Linfang at sinabing, malayang pumunta si Princess Yin Yu kung saan man niya gusto. Kung pupunta siya dito, hindi ko siya papaalisin. Ang pagsasabing kinidnap ko siya at sinabihan akong palayain siya na parang bilanggo ko ay walang pakundangan, umalis kayo rito ngayon. Pinalapot ang kanyang Qi, lumiwanag sa kanila habang nakanganga sila sa kanya. Si Linfang ay baliw. Sa di kalayuan, maraming tao ang sumugod upang manood. Lahat sila ay namangha, ano ang ginagawa ng malalakas na cultivator ng Yin Clan at ng Pei Clan doon. Alam ko na si Linfang ay baliw. Nawala si Jijiang, at napatay ang ilang malalakas na cultivator mula sa Ji Clan at Yuwen Clan. Ikaw ang may kagagawan nito ha. Humingi ng isang malakas na cultivator mula sa Pei Clan na malamig. Hayaan mo akong tingnan kung ikaw ay may sapat na lakas upang kumilos ng kabaliwan. Ang malakas na cultivator ng Pei Clan ay sumugod, isang malakas na hangin ang nagsimulang hamampal sa katawan ni Linfang habang ang kanyang lakas ay dumidiin kay Linfang. Si Linfang ay kumislap din sa unahan, ang kanyang robe ay kumikislap sa kanya. Ang kanyang Qi ay hindi kapani-paniwala. Iniunat niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang mga sinaunang imprint na bumabalot sa buong lugar. Napakabilis, ang cultivator ay napalibutan ng lakas ng imprint. Siya ay natigilan, at sumigaw ng galit, isang buhawi ang lumitaw sa kanyang likuran at umaangal. Ngunit ang mga sinaunang imprint ay binawi ang kalangitan at agad na hinihigop ang hangin. Ang mga imprint ay nagpatuloy sa paglipat patungo sa cultivator na iyon.
Namutla ang kanyang mukha at dumaing ang kulog habang ang mga sinaunang imprint ay tumama sa kanya. Ang kanyang mga kalamnan, laman, at kaluluwa ay kumaluskos at sumabog, at siya ay namatay sa lugar. Napalunok lahat ng mga nanonood. Anong nakakatakot na pamamaraan ng imprint? Si Lin Fang ay talagang malakas, mas malakas kaysa noong nakaraang taon. Anong uri ng imprint technique iyon? Hindi nila naintindihan. Dinurog ni Lin Fang ang isang talagang malakas na cultivator na parang wala lang. Ang isa pang malakas na cultivator ay nagsimulang gumalaw patungo kay Lin Fang, ngunit nang makita niya iyon, siya ay natigilan, at tumigil at blanko na tumitig kay Lin Fang. Lin Fang, isa kang bastos. Pagkatapos, nagpakawala siya ng malakas na pagsabog na nagpabagsak kay Lin Fang. Isa siyang dakilang emperador. Ikaw ang bastos. Isang bagong silweta ang lumitaw. Ang lakas ng taong iyon ay lubhang mapang-api, at agad niyang sinunggaban ang cultivator na iyon. Namutla ang mukha ng dakilang emperador. Sumabog sa kanya ang labis na lakas at umubos siya ng dugo. Narito ang Champion University, Asarka. Mahinang sabi ng taong iyon. Ang malalakas na cultivator ng Yin Clan at ng Pei Clan ay lahat ay ham-attack ng mahabang mukha. Nagawa nilang galitin ang Champion University. Tiyak na naging walang pakundangan sila.